Chapter 29. Parang mas gusto ko yung plano mong sisirain mo ang pamilya niya. Huwag mong ibigay sa kanya ang kasiyahan na pinapangarap niya. Pwede ko bang asahan yun? Tutal palagi mo nang makakasama si Tyrone sa bahay, gumawa ka ng paraan para tuluyang mabaliw si Zarina. Ngumiti naman ng tila demonita si Natalie. Masisimulan niya na rin ang mga plano niya. Siya nga pala, anong plano mo sa magiging baby mo? Ang alam nila ay buntis ka, paano na kapag kabuwanan mo na? Pag-iiba ni Natalia sa usapan nila. Ako na ang bahala doon, mom. Marami namang mga mommies dyan na ibinebenta ang mga anak nila at ipinamimigay. Madali lang naman maghanap ng baby na ipapakilala ko sa mga Fuentes. Hahayaan mo na lang bang ibang tao ang makikinabang sa mga kayamanan ng Fuentes? Wala ka bang ibang gagawin para anak mo ang magmamana ng lahat? Inirapan ni Natalie ang kanyang ina. Sa tingin niyo ba hahayaan kong ibang tao ang makikinabang sa mga pinaghirapan ko? Kapag totoong nagkaanak na kami ni Owen, syempre nasa kanya na ang atensyon ko. Bahala na si Owen sa batang aampunin ko. Ngumiti naman si Natalia dahil sa bright idea ng anak niya. Mabuti naman kung ganun. O siya, ihanda mo na ang sarili mo dahil ilang oras na lang ay magiging isang ganap ka ng Fuentes. Huwag mong isama sa mansyon ang kamalditahan mo, lalo na sa mga magulang ni Owen. Habilin pa ni Natalia na ikinatango ni Natalie. Nang bumukas ang pintuan ay sabay silang napalingon doon. Pumasok si Amelia, ang ina ni Owen. How are you, iha? Tanong nito kay Natalie. I'm okay, tita. Magalang niyang sagot. Tipid lang namang ngumiti si Amelia. Nasabi sa amin ni Papa na buntis ka raw at sa mansyon ka na rin nakatira. Pasensya ka na kung ngayon lang ulit tayo nagkita. Kagabi lang din kasi kami umuwi from New York. No, it's okay tita. Alam ko naman po na busy kayo kaya naiintindihan ko. Ang mahalaga po ay nandito kayo at makakasama namin sa special day namin ni Owen. Tumango na lang si Amelia pero tila ba nagdadalawang isip na kung ipapakasal pa ba niya ang anak niya, lalo na at nagwala ito kagabi sa harap nilang mag-asawa dahil ipinagkasundo nila ito kay Natalie. This is my gift for you, binili ko pa yan sa Europe. Ibinigay ni Amelia ang isang box. Binuksan naman kaagad ni Natalie ito dahil excited na siyang malaman kung anong laman ng box. Napangiti na lang siya nang makita niyang napakagandang bracelet ang regalo sa kanya. This is so beautiful, tita. Thank you, ngiti niyang saad. Tumango lang naman si Amelia. Kapag nagsama na kayo ni Owen sa iisang kwarto at madalas mainit ang ulo niya, ako na lang ang nakikiusap sa iyo na intindihin mo na lang siya. I'm sorry to say this, Natalie, pero pinilit lang namin siyang pakasalan ka dahil ayaw naman namin natakbuhan niya ang responsibilidad niya sa iyo, lalo na at magkakababy na kayo. Naiintindihan ko naman po tita. Sagot ni Natalie. Matapos ang mga pag-uusap nila ay lumabas na si Natalia at Amelia. Tanging si Natalie na lang ang naiwan sa loob ng bride's room. Lumipas ang ilang minuto at pumasok naman si Zarina. Napataas ang kilay ni Natalie dahil pulang-pula ang dress ni Zarina, maging ang heels at lipstick nito. Ano bang ginagawa mo? Nasabi ko naman yung theme, diba? Gusto mo ba talagang magpapansin? Sa tingkad ng kulay ng suot mo mapapatingin ang mga bisita sa'yo. Matamis namang ngumiti si Zarina sa kanya tiningnan ang suot niya. Eksena ka pa ba sa kasal ko? Ismad na saad ni Natalie. Wala namang masama sa suot ko. Hindi mo ako katulad na gagawa ng eksena sa okasyon ng iba para lang maagaw ang atensyon ng mga bisita. Hindi naman ako nagsuot ng wedding gown gaya ng ginawa mo. Sadyang bagay lang sa akin ang mga dress na isinusuot ko. Anyway, nagpunta lang naman ako dito para ibigay sa'yo to. Tiningnan ni Natalie ang daladala ni Zarina na Bridal's flower. Muling napataas ang kilay ni Natalie. Anong gagawin ko dyan? Salamat na lang pero nakapag-prepare ako ng sarili kong bouquet. Yan na ba yung surprise mo? Ang cheap mo naman. Mataray na wika ni Natalie. Hindi na lang pinilit ni Zarina si Natalie na tanggapin ang bulaklak. Well, congrats. Babalik na lang ako mamaya and then let's talk. Hilaw namang tumawa si Natalie. Sa tingin mo magkakaroon pa ako ng oras sa'yo? Malapit nang magsimula ang kasal at wala na akong oras para makipag-usap sa'yo. Then let's see that after a few minutes. Nakangising saad ni Zarina. Napataas na lang ang kilay ni Natalie pero hindi niya na lang pinagtuunan ng pansin ang sinabi ni Zarina.
Lahat naman ng mga bisita ay nasa loob na ng function hall ng hotel. Naghihintay sa pagpasok ng bride pero malapit nang magsimula ang kasal wala pa rin si Owen. Naghintay pa sila ng ilang minuto pero sumapit na ang oras ng wedding ceremony nila wala pa rin si Owen. Naghihintay din si Natalie sa room niya. Kanina pa siya tingin ng tingin sa wall clock pero wala pa ring mga organizer ang pumapasok para hudyatan siyang magsisimula na. Tinawagan na rin ni Amelia ang anak niya dahil late na ito sa kasal niya pero hindi sumasagot si Owen. Nag-aalala si Amelia na tumakas na ang anak niya at napagdesisyonan na huwag pakasalan si Natalie. "Na-contact mo ba siya?" tanong ni Levi sa asawa niya. Hindi siya sumasagot, nagri-ring cellphone niya pero hindi siya sumasagot. Sagot naman ni Amelia. Napatingin silang lahat nang mabawasan ang lighting sa buong hall. "What is happening?" nagtatakang tanong ni Natalia. Dumating na rin ang ilang staff ng hotel. "Bakit niyo pinatay ang ibang ilaw?" tanong kaagad ni Natalia sa mga staff ng hotel. "Pasensya na po ma'am pero tumawag si groom na cancel na ang kasal kaya pinabawasan na po ang mga ilaw dito." Sagot ng isa. "What?" Gulat na sigaw ni Natalia sa kanya tiningnan ang mga magulang ni Owen. "Nasaan ang anak niyo? Hindi niyo ba sinigurado na makakarating siya dito? Tatakbuhan niya na lang ba ang anak ko at ang magiging baby nila?" Tandang padamdam panipik. Aniya. Hindi naman umimik si Amelia. Sinusubukan pa ring tawagan ang number ng anak niya. Hindi naman mapakali si Natalie kaya tumayo na siya sa kinauupuan niya. Lumabas siya ng kwarto para hanapin ang mga organizer niya. "Ma'am," ani ng isang organizer ni Natalie na kara-rating lang nang makalabas ng kwarto si Natalie. "Ano bang nangyayari? 20 minutes late na tayo sa start ng ceremony." Galit niyang wika rito. Napayuko naman ang organizer. "Pasensya na po ma'am. Lahat din po ng mga bisita sa hall nagkakagulo na dahil bigla pong kinancel ni groom ang kasal." "What? You're kidding, right?" Anes niya pero umiling ang organizer. "Pasensya na po kayo ma'am. Kung gusto niyo po pumunta na lang kayo sa function hall para malaman ang totoo." Nang umalis ang organizer ay bumalik si Natalie sa loob ng room niya. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ng paulit-ulit si Owen pero hindi ito sumasagot kahit ring ng ring ang cellphone niya. Nakailang tawag na siya pero hindi pa rin sinasagot ni Owen ang tawag. Nakagat na lang ni Natalie ang kuko niya habang naghihintay na sagutin ni Owen ang tawag niya. "Buwisit!" sigaw niya dahil hindi siya sinasagot ni Owen. Bakit kung kailan araw ng kasal saka siya umatras? Tandang padamdam panipik. Inis na inihagis ni Natalie ang hawak niyang bouquet. Muli niyang tinawagan si Owen pero wala pa rin. Napatingin siya kay Zarina na nasa loob na naman ng room niya. Matamis na nakangiti si Zarina sa kanya. Nagngit-ngit naman ang mga ngipin ni Natalie dahil sa galit. "May alam ka kung bakit umatras sa kasal si Owen di ba? Ikaw ang may pukanan nito, di ba?" Galit niyang sigaw at akmasa ng sa bunutan si Zarina pero bago siya makalapit ay natapakan niya ang dulo ng wedding gown niya dahilan para mapaupo siya sa sahig. "Ako ba talaga ang may kasalanan o ikaw? Bakit ba ang hilig mong ibintang sa iba ang kasalanan mo naman? Kakalbuhin kita. Nagtagumpay ka na nang pakasalan ka ni Tyrone. Ano na namang sinabi mo kay Owen para umatras siya? Kinumbinsi mo na huwag akong pakasalan. You bitch." Akmasa nang tatayo si Natalie nang tapakan ni Zarina ang wedding gown niya. "Pinili mong mapahiya ka. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa sitwasyong ito kaya huwag mo akong sisihin." Isang oras bago magsimula ang kasal ay pinuntahan ni Zarina si Owen sa room nito. Pagpasok niya sa loob ay mag-isa lang si Owen. Nakatayo ito at nakaharap sa malaking bintana kung saan kitang-kita niya ang tanawin sa labas. Nakataksido na siya at nakabulsa ang dalawa niyang kamay. "Hey!" agaw atensyon niyang wika. Nilinggan naman siya ni Owen. Sa itsura pa lang ni Owen alam mong ayaw niyang ikasal kay Natalie. "What are you doing here?" Blanko niyang tanong. "I just want to see you. This is one of your special day pero daig pang may ibuburol ngayon dahil sa itsura mo. Ano bang inaasahan mong magiging itsura ko? Should I be happy? Gusto mo bang salubungin kita ng ngiti?" Masungit na sagot ni Owen. Tipid lang namang ngumiti si Zarina. "Kung ayaw mo naman talagang pakasalan si Natalie pwede mo namang gawin yun. May choice ka namang umatras sa kasal pero pinili mong ituloy. May 1 oras pa naman bago ang ceremony pwede ka pang mag-isip kung tutuloy ka ba o hindi."
Pipiliin mo na lang bang isuko ang kasiyahan mo? Kung buntis naman siya pwede mo namang panagutan ang bata. Hindi mo naman siya tatakbuhan. You have a lot of choice pero bakit pinili mong ituloy? Mariing tinitigan ni Owen si Zarina. Gusto mo bang i-cancel ang kasal namin ngayon? Bakit ako ang tinatanong mo niyan? Ako ba ang may tatali habang buhay sa kasal na hindi ko ginusto? You can be a runaway groom. Kung inaalala mong mawawalan ka ng mana, hindi mo ba naisip na lilipas din naman ang galit ni chairman kung sakali? I'm sure hindi ka naman matitiis nun. Ngumisi si Owen. Bakit ngayon mo lang yan sinasabi? Kinukumbinsi mo ba akong huwag pakasalan ng kapatid mo dahil concern ka sa akin o gusto mo lang makaganti sa kanya at sirain ang araw na to para sa kanya? Sinalubong ni Zarina ang mga mata ni Owen nang hindi siya kumukurap. Hindi naman nagpatalo si Owen sa kanya. Wala sa choices, sagot ni Zarina. Nagsalubong ang mga kilay ni Owen. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Zarina. Ano ba talaga ang punto nito? Dahil niloloko ka lang niya at hindi lang ikaw ang niloloko niya kundi ang buong pamilya niyo. Wika na ni Zarina. Nanatiling tahimik si Owen dahil gusto niyang malaman kaagad ang gustong sabihin ni Zarina. Natalie is not pregnant, she is just fooling you para mapilitan kang pakasalan siya. Gusto niya lang maging ganap na Fuentes dahil ang gusto niya kung anong meron ako gusto niya meron din siya. Pinapaasa mo lang ba ako? Gusto kitang paniwalaan Zarina pero anong ebidensya mo? Gusto kong takasan ang kasal na to pero hindi ko magawa dahil may baby na involved. Paano mo ipapaliwanag ang ultrasound na ipinakita niya sa atin? Hindi mo na ba naisip na pwede niyang pekay ng ultrasound na yun? Pwede nang bayaran ang lahat ngayon. Nakausap ko na ang OB na kinasabwat niya para sa fake ultrasound. Binayaran siya ni Natalie para gumamit ng ultrasound ng iba at ipanggalan sa kanya. Naikuyom ni Owen ang kamao niya. Gusto niyang sampilan o hilain ang buhok ni Natalie dahil sa panloloko nito sa kanya. Are you sure about this? Where is your evidence? Kinuha ni Zarina ang cellphone niya at tinawagan ang OB doctor na naghihintay lang naman sa labas ng room. Ilang segundo diyang ang lumipas ay pumasok na rin ito. Nakayuko siyang lumapit kay Owen. Pasensya na po kayo sir sa nagawa ko. Tinakat lang ako ni Miss Natalie na ipapatanggal niya ang lisensya ko kung kailan niya gusto. Ibinalik ko na rin sa bank account ni Miss Natalie ang perang ibinigay niya sa akin. Pasensya na po talaga sana mapatawad niyo po ako. Hindyang paumanhin ng doktor na natatakot na. Hindi niya alam na makapangyarihang pamilya pala ang niloloko nila. Sa galit ni Owen ay nahampan niya ang lamesa. Hinawakan naman ni Zarina ang kamay nito para pakalmayan siya. It's not worth it if you're gonna hurt her. Pwede kanyang baliktarin kapag sinaktan mo siya. Now that you know the truth umalis ka na lang, magpakalayo nang sa ganun ay hindi mo na siya masaktan dahil baka sa tindi ng galit mo mabugbog mo pa siya at mapatay. You want me to calm down after what she did? May diing wika ni Owen. Alam kong galit ka pero tama na ang pagsira mo sa pangarap niyang pakasalan ka. Sapat na yon na ganti mo. I'm sure hindi rin ito palalampasan ni chairman. Pasensya na kung pinaabot ko pa sa araw ng kasal niyo bago ko sinabi. Gusto ko lang na makaramdam ng saya si Natalie saglit at masira rin yun kaagad. Sigurado akong iniisip niyang nagtagumpay na siya. Halos manginig ang mga kamao ni Owen dahil sa matinding galit. Ilang linggo rin siyang na-stress sa kakaisip kung paano matatakasan ang kasal nila ni Natalie. Pagkatapos sabihin ni Zarina ang gusto niyang sabihin ay tumayo na siya. You're still lucky, next time be careful kung ayaw mong matali sa babaeng hindi mo gusto mo. Hindi na nagsalita si Owen kaya lumabas na si Zarina kasama ang doktor ni Natalie. Inutusan niya itong lumayo na muna at magpalipat ng ibang hospital. End of flashback. Nang matawagan ni Amelia ang anak niya ay tinanong niya ito kaagad. Where the hell are you? Kailangan mo pa ba talagang ipahiya ang pamilya natin ng ganito? Kung gusto mo naman palang umatras bakit sa araw pa ng kasal? Nakakahiya sa mga bisita natin na naabala ang oras nila. Bumalik ka na rito kung ayaw mong itakwil ka ng lolo mo sa pamilya natin. Sigaw ni Amelia sa anak niya. Nanatili namang kalmado si Owen. Walang kasal na magaganap dahil wala naman akong dapat na panagutan. Aniya na ikinakunot ng noo ni Amelia. Amelia, where is your son? Na-stress ng tanong ni Natalia dahil tinakbuhan na ang anak niya. What do you mean?
Hindi pinansin ni Amelia ang pag-aamok ni Natalia. Natalie is not pregnant, she's just fooling us. Napilit niyo akong pakasalan siya dahil inakala nating buntis siya pero ngayong nalaman kong niloloko lang tayo ng babaeng yun wala akong dahilan para pakasalan siya kahit napilitin niyo pa ako. I'm sorry, Mom. Pagkatapos sabihin niyo ni Owen ay ibinaba niya na kaagad ang tawag. Hindi rin makapaniwala si Amelia sa narinig niya. Nilapitan siya ni Natalia at paulit-ulit na tinatanong kung nasaan na si Owen. Nagulat naman ang lahat nang biglang sampilan ni Amelia si Natalia. Oo, pumayag siya noon na ipagkasundo ang anak niya kay Natalie dahil inakala niyang okay lang naman kay Owen yun pero ngayong niloloko lang sila ni Natalie hindi niya na to palalampasan. Bakit mo ako sinampal? Reklamo ni Natalia pero hindi pa nakontento si Amelia at muli na naman niyang sinampal si Natalia kaya napapatingin na sa kanila ang mga bisita nila. Ang lakas ng loob niyong lokohin ang pamilya namin lalo na ang anak ko. May alam ka ba sa ginagawa ng anak mo? Alam mo ba na hindi talaga siya buntis? Tandang padamdam panipik, sigaw ni Amelia. Napasinghap na lang si Natalia at hindi alam kung saan kukuha ng paliwanag. Tahimik lang naman si Chairman na nakikinig. Samantala naman galit na tiningnan ni Natalie si Zarina na nakatapak sa wedding gown niya. Why are you doing this? Bakit mo sinisira ang buhay ko? Tandang padamdam panipik. Galit na sigaw ni Natalie habang nakatingala siya kay Zarina. Hindi siya makatayo dahil tinapakan ni Zarina ang gown niya. Hindi ako ang sumisira sa buhay mo kundi ikaw mismo. Desisyon mong magpanggap na buntis diba? Bakit ako ang sinisisi mo kung nasa Syra ang buhay mo? Ako ba ang nag-utos sa'yo na magpanggap kang buntis? What? Hindi makapaniwalang tanong ni Natalie. Paano nalaman ni Zarina ang tungkol dun? Ngumisi naman si Zarina sa kanya. Nagulat ka dahil akala mo hindi ko malalaman. Hindi ako tanga, Natalie. Sinabi ko naman na sayong minsan na rin akong nabuntis. Hindi ka man lang nag-research sa sizes ng tiyan ng buntis. 1 month ka pa lang pero yung bump ng baby mo masyadong malaki. Hindi ka rin ba nagtaka kung bakit biglang nawala yung isang fake pregnant belly mo? Masyado ka kasing burara. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Natalie sa galit. Mahigpit niya na ring hinawakan ang wedding gown niya. Wala naman talaga akong pakialam sa buhay mo pero hindi ka masyadong nag-ingat kaya ayan tuloy nalaman ko ang tinatago mo. Nasira ko ba ang magandang araw mo? Pasensya ka na, sinadya ko talagang itaon na sabihin kay Owen ang lahat tungkol sa pagpapanggap mo sa araw ng kasal niyo para naman memorable sa iyo ang araw na to. Nakangiting saad ni Zarina. Hayop ka, papatayin kitang demonyete ka. Nanggagalaiting sigaw ni Natalie. Nagkibit balikat lang naman si Zarina. Sinira niyo ring mag-ina ang buhay ko. Inagaw mo ang lahat ng meron ako, ibinabalik ko lang sa iyo yung mga ginawa mo sa akin. Hindi pa ako tapos kaya hindi pa ito ang huling pamamahiya ko sa iyo. Seryoso at may diing wika ni Zarina sa kanya iniwan si Natalie. Paglabas ni Zarina sa kwarto ay siyang pagdating din ng pamilya ni Owen. Naabutan nilang sumisigaw sa galit si Natalie pero natahimik siya nang makita niya ang pamilya ni Owen at ang kanyang ina. Huwag niyong sasaktan ang anak ko. Wika kaagad ni Natalia sa kanya tinulungan na patayuin si Natalie. Totoo ba? Totoo bang hindi ka talaga buntis? Ano bang ginawa namin sa'yo Natalie para lokohin mo kami? Tinanggap ka namin, hindi namin ipinaramdam sa'yo na ayaw namin sa'yo pero bakit kailangan mo kaming lokohin? Tandang padamdam panipik, sigaw ni Amelia at sinampal na rin si Natalie. Walang nagawa si Natalie kundi ang umiyak na lang dahil sa nangyari sa kanya ngayong araw. May ngiti naman sa labi ni Zarina na lumabas ng hotel habang nasa labas si Tyrone na naghihintay sa kanya. Napapailing na lang si Tyrone dahil sa ginawa ni Zarina. Habang tumatagal lalo siyang nai-inlove sa asawa niya. Kailangan ko na bang matakot dahil may mala-detective akong asawa? Pagbibiro ni Tyrone na ikinatawa naman ni Zarina. Depende kung may gagawin kang hindi ko magugustuhan kaya subukan mo lang magsinungaling sa akin. Magtatanong ako sa iyo pero alam ko na ang sagot. Anas niya na ikinatawa ni Tyrone. Hindi ko kayo maintindihan na mga babae. Bakit kailangan nyo pang magtanong kung alam nyo naman na pala ang sagot? Dahil gusto naming malaman kung magsasabi ba kayo ng totoo o hindi. Kung tutugma ba yung sagot nyo sa nalaman namin. Pagpapaliwanag niya naman. Ibang klase, naiiling at natatawang wika ni Tyrone.
Dumiretso na silang dalawa sa beach para dun magpahangin. Hindi naman mapigilan ni Tyrone na hindi mapatitig sa asawa niya dahil sa suot at make-up nito. Mas matangkad ang kulay ng suot niya at ng make-up niya ngayon. Gusto mo ba mag-check-in tayo ngayon? Kunot-noo siyang tiningnan ni Zarina. Ano namang gagawin mo dun? Magpapahinga lang naman. Napaismid naman si Zarina dahil alam niya na kung anong nasa isip ni Tyrone. Alam ko kung anong gusto mong gawin kaya tigilan mo ako. Napanguso na lang si Tyrone na tila isang bata. Inihilig ni Tyrone ang ulo niya kay Zarina at tumingin na lang sa kalawakan ng dagat. Gusto ko lang namang magpalamang Tila bata niyang wika. Inilingan naman siya ni Zarina dahil tirek na tirek ang araw tapos gusto niyang makascore na naman. Bakit ba kasi ganyan ang suot at ayos mo? You're so beautiful, damn. Tila nang gigigil na wika ni Tyrone kaya natawa na lang si Zarina pero ramdam niya na ang pang-iinit ng mga pisngi niya dahil sa puri ni Tyrone sa kanya. Masaya silang nag-celebrate sa beach. Tinulungan ni Tyrone si Zarina na pigilan ang kasal hindi dahil kay Owen kundi para kay Zarina. Ayaw ni Tyrone na maging bahagi pa ng pamilya nila si Natalie. Samantala naman durog na durog si Natalie dahil sa nangyari sa kanya. Nagtungo siya sa function hall pero wala nang tao doon. Tanging siya na lang ang nasa loob. Madilim na ang paligid, ilaw na lang mula sa gitna ang nagbibigay ng liwanag. Naglakad siya sa aisle hanggang sa makarating sa harap. Tiningnan niya ang buong kwarto. Pinaghirapan niyang ihanda ang lahat pero mauuwi lang sa wala. Malakas na sigaw ni Natalie habang umiiyak. Ang masaya niyang araw kanina ay napalitan ng puot. Hindi ako makapapayag na buhay ko lang ang nasira. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. You bitch. Pagwawala ni Natalie sa loob ng function hall. Sinira niya ang lahat ng mga bulaklak at itinapon yun. Galit na galit niyang tinapakan ang mga bulaklak na disenyo para sa aisle. Nanlulumo naman si Natalia na nakaupo sa Bridal's room. Akala niya ay magiging matagumpay ang anak niya sa plano nito pero nasira ang lahat ng dahil kay Zarina. Dahil sa malaking kahihiyan ni Natalie ay hindi siya lumabas at nagpakita sa mga tao. Ipanasunog naman lahat ni Chairman ang lahat ng mga gamit ni Natalie na nasa loob ng mansion niya. Kulang pa ang mga yun bilang kabayaran sa nagastos ng pamilya nila at sa pag-aabala sa mga bisita nila. Galit na galit din si Mateo dahil sa ginawa ng anak niya. Hiyang-hiya siya sa mga Fuentes dahil sa panloloko ni Natalie sa kanila. 3 araw nang hindi umuuwi si Mateo simula noong araw dapat ng kasal ni Owen at Natalie. Hanggang ngayon ay umiiyak pa rin si Natalie dahil sa nangyari. Hindi pa rin niya matanggap na sinira ni Zarina ang mga plano niya. Sinabi ko naman sa iyo na mag-iingat ka at huwag mong mamaliitin si Zarina. Tingnan mo kung anong nangyari. Napahiya tayo sa maraming tao at kinamumuhian na tayo ng mga Fuentes ngayon. Maswerte na lang tayo dahil hindi nagsampa ng kaso laban sa atin si Chairman o ang pamilya nila dahil kung hindi malamang natulog tayo sa malamig na sahig. Nagagalit pa ring panenermo ni Natalia dahil kung nag-ingat lang si Natalie hindi mangyayari sa kanila to. Napahilot na lang si Natalia sa sentido niya habang si Natalie nakasubsob pa rin sa mga unan niya at walang humpay na umiiyak. Biglang bumagsak ang lahat sa kanya, tila hanging nawala ang mga pangarap niya. Do something, Mom. I want you to kill that woman. Humihikbing saad ni Natalie. Napapabuntong hininga na lang si Natalia. Hindi niya na rin alam ang gagawin niya. Hindi niya na alam kung paano niya haharapin ang mga nakakakilala sa kanya. Pinag-isipan mo muna sana ng mabuti ang plano mo. Hindi sana nangyari to. Patuloy na paninisi ni Natalia. Inis na bumangon si Natalie sa pagkakahiga niya at masamang tiningnan ang kanyang ina na hanggang ngayon ay stress pa rin dahil sa nangyari, sisisihin niyo pa rin ba ako? Nangyari na diba? Pumayag din naman kayo sa plano ko. Kung hindi lang nang dahil kay Zarina malamang kasal na kami ngayon. Pagmamaktol pa rin niya, napapailing na lang si Natalia. Ramdam niya nang unti-unti na silang pinapabagsak ni Zarina kaya kailangan niya nang gumawa ng paraan para pigilan ito sa lahat ng pinaplano niya. Samantala naman matapos magpahangin ni Owen ng 3 araw sa ibang lugar ay bumalik na siya sa mansion. Pagpasok niya sa loob ng sala ay nakita niya kaagad si Zarina na naglilinis ng mga laruan ng kambal. Nilapitan niya ito at tinulungan sa ginagawa niya. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Owen na ikinagulat pa ni Zarina. Owen, kailan ka pa?
Saan ka ba galing? Bigla ka na lang nawala noong araw ng kasal. Nagpunta rito ang mga magulang mo at hinahanap ka. Hindi mo raw sila sinasagot sa mga tawag nila. Nag-aalala na yun sila sa'yo ng sobra. Are you okay? Sunod-sunod na wika ni Zarina. Natawa na lang si Owen. Sa 3 araw na lumipas ay naging magaan ang dibdib niya, tila ba nabunutan ng malaking tinik. Iniisip niyo bang magpapakamatay ako? Bakit ko naman gagawin yun? Hindi ba dapat si Natalie ang makaisip ng bagay na yun? Tumatawang sagot ni Owen. Napapailing na lang si Zarina sa kanya. Kumusta ka? Naupo na si Zarina sa sofa at ganun din si Owen. Matamis namang ngumiti si Owen saka siya bumuga ng hangin na tila ba nakahinga siya ng maluwag. I'm perfectly fine and this is because of you. Hindi pa kita napapasalamatan sa ginawa mo sa akin. Thank you so much, Zarina. You saved me from that woman. Paano mo nga pala nalaman na nagpapanggap lang siyang buntis? Well, the truth is it is because of Isabella. Naaalala mo ba noong magalit si Natalie dahil sumilip si Isabella sa kwarto niya? Nakita niyang inalis ni Natalie ang fake pregnant belly niya. Nagtaka ako kung bakit may fake pregnant belly siya kaya nag-imbestiga ako kung ano ba talaga ang totoo. Noong may ipinakitang ultrasound si Natalie, akala ko totoong buntis na siya nun, lalo na at sinabi sa akin ng kaibigan ko na nakita niya si Natalie na lumabas sa isang OB clinic. Hindi na nga sana ako mangangialam dahil hindi ko naman na yun problema, pero hindi ko matiis lalo na kapag nakikita kitang malalim ang iniisip at malayo ang tingin. Pumasok ako sa kwarto ni Natalie at dun ko nakita lahat ng mga fake pregnant belly niya. Naka-ready na talaga yung iba't ibang size ng fake pregnant belly niya. Narinig ko rin ang usapan nilang mag-ina kaya hinanap ko kung saan yung OB clinic ni Natalie. Dun ko nalaman na binayaran ni Natalie yung doktor para bigyan siya ng fake ultrasound. Not a fake ultrasound pero ultrasound ng iba na ipinangalan niya lang sa kanya. Sagot niya na ikinatango ni Owen. Thank you so much for helping me, Zarina. Hindi ko alam kung sa anong paraan ko ba mababayaran ang ginawa mo sa akin para hindi matali sa baliw mong kapatid. Bahagya lang nang umiti si Zarina. You don't need to pay me, bukod sa hindi kaya ng konsensya ko na may taong niloloko. Ayaw ko ring hanggang sa pag-aasawa ko at pagkakaroon ng sariling pamilya ay nakasunod pa rin sa akin si Natalie. Hindi ko alam kung sa pamilya ba namin obses si Natalie o sa'yo. Napaisip naman si Zarina pero hindi niya rin alam. Hindi niya na pinagtutuunan yon ng pansin dahil ang mahalaga sa kanya nasira niya ang plano ng mag-ina. Sisimulan niya na ring patalsikan ang mga ito sa kumpanya para tuluyan ng mawala sa buhay niya ang mga taong sumairas sa buhay niya at pamilya niya. Hindi ko siya hahayaan na magtagumpay sa mga plano niya. Ayaw kong nakaaligid pa siya sa akin at sa pamilya ko. Ang balita ko ay hawak mo na ang dokumento na nagpapatunay na sa'yo nakapangalan ang mga shares ng mami mo. Is that true? Tumango naman si Zarina bilang sagot. If that's so, what is your plan? Bakit hindi mo paalisin ang mag-ina sa kumpanya mo? Gagawin ko rin naman yan pero sa susunod na. Marami pa akong kailangang gawin laban sa kanila, lalo na kay Tita Natalia. Hinahayaan ko na muna silang mag-enjoy sa kumpanyang pangarap nila. Napangisi naman si Owen. Zarina is really a smart woman. Nang bumalik si Natalie sa kumpanya ay ipinatawag siya kaagad ng kanyang ama sa office nito. Natatakot man si Natalie pero wala siyang nagawa kundi ang harapin ang kanyang ama. Pagpasok niya sa loob ng office ay sumalubong sa kanya ang sampal ng kanyang ama. Hindi pa yon malakas pero sa bigat ng kamay ni Mateo ay talagang namula ang pisngi ni Natalie. Paano mo nagawa yun sa mga Fuentes? Bakit kailangan mo pang magpanggap na buntis ka? Tandang padamdam. Naipagkasundo na kayong dalawa na magpapakasal, hindi ba, pero bakit sinira mo yun? Tandang padamdam panipik. Galit na sigaw ni Mateo. Hindi ako ang sumairer dun kundi ang magaling mong anak na si Zarina. Nang dahil sa kanya umatras si Owen sa kasal. Paanong naging kasalanan niya yun? Siya ba ang nag-utos sa'yo na magpanggap kang buntis? Nakakahiya ang ginawa mo. Hindi mo na inisip ang kahihiyan ng pamilya natin kapag nahuli ka. Ano bang pumapasok sa kokot mong bata ka? Kinagat ni Natalie ang mga ngipin niya dahil sa inis. Wala siyang magawa dahil takot din siyang itakwil ng kanyang ama dahil kapag nangyari yun, saan na lang sila pupulutin na mag-ina.
Kahit na ipinagkasundo nyo na kaming dalawa na magpakasal sa isa't isa, ayaw pa rin akong pakasalan ni Owen. Gumawa lang ako ng paraan para matuloy na ang kasal naming dalawa. Palagi na lang hindi natutuloy ang kasal ko, Dad. Noong inagaw ni Zarina si Tyrone sa akin, wala man lang kayong ginawa para pigilan sila. Ngayong hindi na naman natuloy ang kasal namin ni Owen, wala man lang kayong ginawa. Bakit parang kasalanan ko pa lahat? Tila batang nagtatantrum na wika ni Natalie. Napapailing na lang si Mateo sa anak niya. Hindi niya na alam kung paano pa niya ito didisiplinahin. Ikaw ang gumagawa ng ikasisira mo, kaya huwag mong isisisi sa ibang tao ang mga padalos-dalos mong desisyon. Wala nang ganang saad ni Mateo sa kanya, iniwan ang anak niya sa loob ng office niya. Lumabas na rin si Natalie ng office, pero nang makita niya si Zarina, tila ba biglang nandilim ang paningin niya. Nilapitan niya ito at mabilis na hinayla ang buhok dahilan ng pagdaing ni Zarina. "Aray, ano ba? Let me go!" Sigaw ni Zarina habang hawak-hawak niya ang mga buhok niya. "Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, sa tingin mo pakakawalan pa kita? Tandang padamdam, kakalbuhin talaga kita." Galit na sigaw ni Natalie habang hila-hila niya si Zarina. Paatras na naglalakad si Zarina dahil hila-hila ni Natalie ang mga buhok niya. "Bitiwan mo ang mga buhok ko, Natalie, dahil kapag ako ang nakawala, sisiguraduhin kong mukha mo naman ang sisirain ko." Pagbabanta ni Zarina, pero walang pinakinggan si Natalie. Patuloy niyang hila-hila si Zarina. Pinagtitinginan na sila ng mga empleyado. Gustong kumawala ni Zarina pero hindi niya magawa dahil ipinulupot na ni Natalie sa kamay niya ang mga buhok ni Zarina na mahaba. "Masakit, nasasaktan ka, kulang na kulang pa yan sa ginawa mo sa akin. Hayop ka, sisirain ko ang mukha mo, ang mukhang kinahuhumalingan ng mga Fuentes. Sisiguraduhin kong ikaw naman ang isusumpa nila." Gigil na sigaw ni Natalie. Nang makita naman ni Owen ang ginagawa ni Natalie, ay mabilis niyang nilapitan ang mga ito. Hinawakan ni Owen ang mga buhok ni Zarina para kahit hilin yun ni Natalie ay hindi masasaktan si Zarina. "Let her go, Natalie. Huwag mo siyang idamay sa kabaliwan mo." Seryosong utos ni Owen sa kanya. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Natalie. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya pero pikit mata niyang binitiwan ang mga buhok ni Zarina. "Puro na lang kayo, Zarina. Kalabisan ba ang gusto kong mahalin at tanggapin niyo rin ako kung paano niyo mabilis na tinanggap si Zarina?" Tandang padamdam panipik, sigaw ni Natalie. Pinagtitinginan na siya ng maraming mga empleyado. Ilang araw ding naging usap-usapan ang nangyari sa kasal dapat nila ni Owen. "What are you looking at?" Bilang niya sa mga empleyadong nagbubulungan na. "Umuwi ka na, Natalie. Sarili mo lang ang ipinapahiya mo." Wika ni Owen sa kanya pero tumawa na tila isang baliw si Natalie. "Masaya ka na ba? Masaya ka na bang makita akong miserable? Pati ba mga tenga mo pumapalakpak sa sobrang tuwa?" Umiiyak na saad ni Natalie habang nakatingin siya kay Zarina. "Bakit hindi mo nalang tanggapin na ikaw ang may kasalanan kung bakit nagiging miserable ang buhay mo? Umuwi ka na muna at magpahinga dahil kung mananatili ka rito at emosyon mo ang uunahin mo, mapapahiya ka lang." Blankong wika ni Zarina sa kanya. Tinalikuran si Natalie, narinig pa rin niya ang hikbit. "Are you okay?" tanong ni Owen. Hindi alam ni Zarina na nakasunod pala ito sa likod niya. "Masakit, pakiramdam ko hihiwalay na yung anit ko sa ulo ko. Magpahinga ka na rin muna. Ako na ang baalang tumapos sa mga gagawin natin." Ani ni Owen. Hindi na lang sumagot si Zarina. Hinawakan niya ang ulo niya, pakiramdam niya ay nalamag ang utak niya dahil sa lakas ng pagkakahatak ni Natalie. Hindi na muna pinapasok ni Natalia ang anak niya dahil lalo lang silang napapahiya sa harap ng maraming tao. "Pagbabayaran mo lahat ng mga pagpapahiyang ginawa mo sa aming mag-ina. Celebrate your victories now dahil sisiguraduhin kong ikaw naman ang iiyak at magmamakaawa." May diin na saad ni Natalia. Inihahanda niya na rin ang paghihiganti niya kay Zarina habang si Mateo naman patuloy din ang palihim niyang pag-iimbestiga sa nangyaring aksidente sa asawa at anak niya noon. "Wala pa rin bang nangyayari? Kumusta na yung doktor na pinapahanap ko sa inyo?" tanong ni Mateo sa mga detective na nakakausap niya. "Alam na namin, sir, kung saan nagtatago ngayon ang naging doktor ng asawa niyo noon. Nakahanda na ang mga tao ko na puntahan siya at alamin ang totoong nangyari sa asawa niyo sa hospital." Sagot ni detective na ikinatango ni Mateo.
Kapag napatunayan niyang tama nga si Zarina, hindi niya alam kung anong magagawa niya kay Natalia. Hindi siya makapaniwala na nagpapasok siya ng criminal sa loob ng pamamahay niya at hinayaan pang kontrolin ang anak niya at saktan ang mga apo niya. Napabuntong hininga na lang si Mateo habang tumatagal ay mas lalo niyang nerealize kung gaano kalaki ang pagkukulang at kasalanan niya sa anak niya. Pinuntahan ni Mateo ang anak niya para makausap ito. Kumatok siya ng 3 beses sa pintuan hanggang sa marinig niya na ang boses ni Zarina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at pumasok na siya. Busy naman si Zarina habang nakaharap sa mga papeles at laptop niya. "Do you need something?" Seryoso niyang tanong sa kanyang ama na hindi man lang ito tinatanong. "Can we talk?" Inangat ni Zarina ang paningin niya. "About what?" Naupo na si Mateo sa sofa kaya walang nagawa si Zarina kundi ang sumunod. "Ang sabi mo ay pinaiimbestigahan mo si Natalia, hindi ba? May usad na ba sa pag-iimbestiga niyo?" Kuryoso niyang tanong. Seryosong tiningnan ni Zarina sa mga mata ang kanyang ama. "Huwag kang mag-alala, hindi ako nagpunta rito para mag-spy sa'yo at sabihin lahat kay Natalia ang mga sasabihin mo. Gusto ko lang malaman kung may usad na ba sa pagbubukas mo ng kaso sa mami mo." Nahihiya niyang saad. Bahagyang napataas ang kilay ni Zarina. Ramdam niyang tila ba nagsisisi ang kanyang ama sa mga nagawa nito. Pakiramdam niya ay sisisihin nito ang sarili niya sa nangyari sa pamilya nila kapag napatunayan nilang tama ang mga hinala nila. Wala pa rin hanggang ngayon. Nasa hospital pa rin si Yaya Mila. "Hinihintay pa namin ang paggaling niya dahil tanging siya lang ang witness, siya lang ang makakapagturo kung nasaan ang USB na sinasabi niya at siya lang ang makakapagsabi kung anong ginawa ni Tita Natalia sa kanya." Nagsalubong ang mga kilay ni Mateo. "Si Mila, she's alive. Hindi ba at bigla siyang nawala 5 taon na ang nakararaan? Hindi ba kayo nagtaka sa biglaan niyang pag-alis? Alam niyo kung gaano na siya katagal na nagtatrabaho sa pamilya natin kaya imposibleng umalis siya nang wala man lang problem. Nahanap namin si Yaya Mila and her condition is not good. Paralisado ang buong katawan, hindi makapagsalita dahil pinutol ang dila niya." Gulat si Mateo sa ibinalita sa kanya ng anak niya. Akala niya ay kusa lang umalis ang dati nilang katulong dahil nahihiya itong magpaalam. Hindi naman siya nagtaka at nag-alala dahil hindi naman naghanap ang pamilya nito. "Hindi ko alam," iyon na lang ang nasabi niya sa anak niya. "Hindi niyo talaga alam dahil hindi niyo naman inalam." "I'm sorry anak. Pinaniwala niya ako noon na nawala sa katinoan ang isip mo dahil sa nangyaring aksidente at sa pagkamatay ng mami mo, idagdag pa natin na buntis ka." Hindi magawang tingnan ni Mateo sa mga mata ang anak niya. Kahit na milyong beses pa siyang humingi ng tawad, hindi niya na mababago ang nangyari na sa nakaraan. Nagawa niya ng pabayaan ang anak niya at mga apo niya. Hindi niya pinaniwalaan ang nag-iisang taong may pakialam sa kanya at nagmamahal ng totoo. Tipid na lang nang umiti si Zarina. "Wala na tayong magagawa sa mga nangyari na. Siya nga pala, ang doktor na humawak noon sa mami mo nahanap na. Nasa ibang bansa na siya pero kailangan siyang pauwiin muna dito sa Pilipinas para sa mga katanungan sa kanya sa nangyari noong gabing mamatay ang mami mo. Naniniwala kang hindi namatay sa aksidente ang mami mo, di ba? Alam mong may maling nangyari sa hospital kaya aalamin natin yan. Gagawin ko kung ano pa ang kaya kong gawin para malaman na natin ang totoo at magbabayad ang mga taong dapat magbayad. Sisiguraduhin kong makukuha mo na ang hustisya na gusto mo para sa mami mo." Hindi sumagot si Zarina.